So, we have a problem. Ayaw mag-boot nung luma kong computer, which is ito. Na ako rin ang nag-build. So, binild ko tong PC na to like almost 7 years ago. And now, suddenly, ayaw na lang niya mag-boot bigla. So, tinry ko na lahat. Eraser method na ako sa GPU, dito sa RAM, nag-reset ng processor. Tinanggal ko na siya sa case mismo para subukang i-boot outside the case. Nag-reset na ako ng CMOS, BIOS, lahat. But still, ganun pa rin. So wala akong pang troubleshoot or anything na magagamit para subukan kung alin yung pinpoint kung alin talaga yung sira, but siguro yung motherboard na madalas kasi motherboard na yung naging issue pag ganito. So I hope motherboard nga siya kasi bumili na ako ng bagong motherboard, which is ito. I-unbox natin. So motherboard lang yung susubukan ko munang palitan, and hopefully gumana na siya after maikabit lahat dito sa motherboard. Still gonna use the same PSU, power supply unit, which is ito, yung Seasonic. Everything the same, yung AMD na Ryzen 5 2600, and still the same GPU. But this time, ito, still Gigabyte, B450 pa rin yung chipset nitong motherboard. But this time, it's the Wi-Fi version, and ano na rin naman to, ready na for Ryzen 5000 series na processor, just in case na mag-upgrade ako ng processor in the future. So, pwede pa rin siya dito. Right, so, buksan lang muna natin siya. Tanggal ko na to sa bubble wrap kanina, pero hindi ko pa nabuksan totally. Chinek ko lang yung laman. So, typical, yung of course yung mga SATA cable nakasama sa mga motherboard na bibili nyo. And then syempre yung motherboard, and then ito meron siyang antenna. So, kunin ko lang. And of course yung backplate. So ito yung antenna niya, of course, since ano siya, may Wi-Fi. So, meron niyang antenna. Wi-Fi antenna. Meron na rin tong Bluetooth. And then Wi-Fi para hindi na mag-connect ng cable sa likod, and then yung backplate. Tapos papel manuals, and then paperwork. So hindi na natin titingnan yan. Sara ko lang to para ipatong ko dito yung motherboard ulit. Yan. Alright, so na-unbox na, and all we have to do now is to test this first. Hindi mo natin siya ilalagay sa chassis or sa case. Pwede naman natin siyang subukan buksan or paganahin kahit wala pa sa case, para of course kung di siya gagana, hindi muna natin siya babaklasin ulit kasi matrabaho din yon. And by the way, nag-add na rin ako nito. So this is a cooler, CPU cooler. So hindi ko nagagamitin yung stock nung Ryzen 5, medyo luma na rin kasi madumi na, tsaka may konting kalakalawang na dun sa may screw niya. So nag-add na rin ako bumili ng bagong CPU fan or cooler. So tower to ngayon. So this is the Thermalright Assassin X120 Refined SE White ARGB. So out of the box, ang nandito of course yung fan and all, yun nga, manuals, resibo in order ko to online. Ayan.
Tapos meron na siya dito yung bracket, yung mga screws and all, and meron na din siyang kasamang thermal paste. So, ayan. Which is a good thing kasi wala pang thermal paste na naka-apply yung heatsink. So tayo maglalagay niyan mamaya. And what else is here? Of course, yung fan tsaka yung heatsink. Hindi ko alam kung heatsink ba yung tawag dito, but ito. And all white. So I'm switching to an all white build this time. Bibili din ako ng bagong case kasi black yun dati ko. Ayan. Which is, meron din siyang plastic which is tinatanggal to dapat. Then apply natin yung thermal paste kapag i-install na natin siya dito sa motherboard. And then the fan. Ayan. Lalagay lang siya din siya dito sa heatsink mamaya. Right, so nakasaksak na lahat. Processor, power supply, memory card, GPU, the power and all, mouse. Alright. So, yun na nga. Di pa rin gumana. So, ayaw pa rin mag-boot. So, ang nalaman lang natin is hindi yung motherboard yung problema. So, meaning gumagana pa rin or goods pa rin possible yung motherboard na luma, and since hindi pa rin siya nag-boot gamit dito sa bagong motherboard, so kailangan kong sumubok ng ibang way para malaman kung ano yung sira talaga. It's either the PSU, CPU, or yung GPU. Unfortunately, wala na akong ibang pang test, so I would have to buy another component. So upload ako ng bagong video para hanggang sa magawa natin yung computer LED.